Yes, hello, what's up mga ka-express? Andito tayo at kalalapag lang natin sa daungan ng mga barko o daungan ng mga cruise na kung saan ihahatid tayo para masaksihan ang UNESCO World Heritage Park dito. At isa sa mga kinikilala sa buong mundo, ang Halong Bay, Vietnam. So sa pagpasok mo dyan, ibibigay mo yung ticket mo, no? Patunay na ikaw ay part ng tour na kasama dyan o na magbo-board dyan sa cruise na yan. So this is our cruise. Ito po ang Ho Tien 99. So akit kami dyan. So sa upper deck po, doon po makikita ninyo, no? Yung lugar kung saan dyan ang kainan. Yan po. So, bawat table po, 6 ang pwedeng umupo. So, yan. Buffet style po ang magiging pamamaraan ng ating pagkain mamaya. And by that time na kami pumunta dyan, breakfast po yan. So, ito po yung mga Vietnamese food na inyo pong makikita. Yan po ang mga pagkain na ino-offer nila during that time. Masasarap naman, kaiba sa aking panglasa, pero pwede ng pagtiyagaan, masarap din naman. So, yan po ang kanilang setup. Nakita naman ninyo. So, eto na nga guys. Ito yung sinasabi ko sa inyong pinagmamalaki ng mga Vietnamese. Bakit nga ba dinadayo itong Halong Bay, no? Ang Halong Bay po ay binubuo ng maraming bilang ng maliliit na isla mula sa limestone sa gitna ng malasot lang dagat sa bandang norte ng bansang Vietnam. Alam nyo, nung makita ko ito, hindi ko to maiwasang ikumpara sa mga isla natin dyan sa Palawan. Maganda rin ang lugar na ito at talaga namang very recommendable din po do sa mga taong nagpaplano na dumalaw dito sa Vietnam. Wag na wag po ninyong palalagpasin na hindi po makikita itong Halong Bay. Covering an area of 65,000 hectares na may humigit kumulang na 2,000 isla o mini island. Nung nagsimula ng umandar ang aming cruise, alam nyo guys, nagkaroon ako ng katiwasayan, napaka-serene po ng moment na yon. So ito pong nakikita ninyo guys, ito po yung pagbaba namin sa isang isla doon kung saan meron silang view deck at makikita nyo po yung lahat ng mga islang nandoon, nakasabog doon sa karagatan ng Halong Bay na yan. Noong November 11, 2011, naging parte ito ng New 7 Natural Wonders of the World. At simula noon ay tuluyan na ngang bumulusok ang kasikatan nito hindi lamang po sa Southeast Asia kundi po sa buong mundo. Sa sobrang ganda ng lugar na ito, isa na rin ito sa mga naging lugar, no, ng mga Hollywood movies at naging setup na rin to at na-feature na rin ito sa iba't ibang mga pahayagan and of course sa iba't ibang mga telebisyon sa buong mundo. Talaga namang kakaibang experience talaga at eto nga, hindi rin daw makukumpleto ang cruise experience mo dyan kung hindi ka bababa para naman tingnan yung mga lagoon, no? So, dyan sa pagkakataon pong yan, nagkaroon po kami ng kayaking experience. So, dalawa po kami na nagda-drive niyan papunta doon sa mini underground river na kung saan po ay makikita mo yung mga stalagmites and stalactites. Yan po yung malaking isla, no? Na kung saan sa ilalim po may daan. At doon po sa gitnang yan, no? Tatawid ka doon sa mga limestone formation na talaga naman nakakamangha. No? Iisipin mo, paano ba ito nabuo? Ang galing. Talagang nakakamangha yung mga gawa ng Panginoon. Medyo nakakatakot, no? Pero ako, personally, marunong naman po ako lumangoy. Laking aplaya po tayo. Kaya sanay na sanay po tayo sa mga ganyan. Pero I really advise doon po sa mga bababa dyan at magta-try po, no, kung sakaling pupunta po kayo dyan, ay wag na wag po ninyong kakalimutan, no, na magsuot po ng life vest. Well, anyway, required naman po yan sa lahat po na magkakayak. So, kung medyo mahina po loob ninyo, no, make sure na meron kayong kasama, kakausapin po ninyo kasama ninyo at sasabihan nyo na hindi po kayo marunong lumangoy. Eto po, sa pagkakataon na ito, nasa ilalim na po tayo ng passage na yan, no? So, nasa taas po tayo nasa ilalim po tayo, no? Nakikita nyo po sa bandang ibabaw ko. Yan po yung mga limestone formation. Yan na po at bumungad na sa atin, no? Pagdating mo dun sa gitna
makikita ninyo ang napakagandang Halong Bay, yung lagoon na yan na kung saan nakapalibot doon sa gitna ng lagoon. Talagang mesmerizing po ang chance na yan at talagang pinagpapasalamat ko po yung experience na naranasan ko dyan. So lahat po kami nagkaroon ng silent moment dahil talagang in-enjoy po namin yung pagkakataon na titigan yung napakagandang lugar ng Halong Bay. Or is trying to say, let the current. At yan po ang ating naging experience dito sa UNESCO World Heritage Park, dito sa Halong Bay, bandang norte po ito ng Vietnam. At talaga namang nagpapasalamat tayo sa lahat po ng ating mga nakasama, sa mga nakaraang video po natin, sa lahat po ng mga nanonood. Maraming salamat po. At kung sakaling may ads man po ang ating video pakiclick lang yan para meron tayong pang-Gcash sa ating mga followers. Napakaganda po na naging experience natin dito at alam ko na dyan din sa Pilipinas ay meron din tayong kahalintulad ng mga gantong pasyalan, mga gantong natural wonders. At sa totoo lang actually, mas magaganda pa yung sa atin dyan sa Pilipinas. Kaya nga lamang, kailangan alagaan natin to at panatiliin po natin ang pagiging natural nito para nang sa gayon ay magpatuloy po itong mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon at makita po hindi lang ng mga bawat Pilipino kundi ng buong mundo.